Lester Rafael. Sobrang pagod ako dito sa Mistival sa Mistival. Kaya naisipan kong mag-podcast kasama to si Lester Abel. Biglaan. Hinayjack ko. Ano bang pwede natin pag-usapan? Lester, tingin mo. Sige, open mo na yung sinabi mo kanina. Mahilig ka bang pag-usapan natin ng politika? Ano bang nangyayari dito sa ating vice presidente na ito? Kasi ito si Lester, nakikita ko yung mga post nito sa mga may nagko-komento to sa mga politika. Ganyan. Ito ay isang bata no? Bata pa talaga, parang parang di na. Mas matanda lang ako dito, pero hindi na bata. So, mga social issues nagko-comment ka sa mga ganun. Oo, syempre. So, anong masasabi mo dito sa ating vice president? Yun nga At saka sa presidente. Magandang tanongin dyan, bakit sila nagpapaka-busy ngayon? Saka magandang ikaw, anong take mo ba dun sa nangyayari? Well, umpisa natin sa simula. Nagsimula yung dun sa election na nagsanib puwersa itong si Sara at si BBM. 'Di ba? So from there, nag-deteriorate less than a year. 'Di ba? When they ran on the idea of unity team, 'di ba? Which is alam mo kasi hindi ka maka-BBM, Lenny ka, 'di ba? So kaya gusto kitang makausap dito. So from there nag-deteriorate less than a year, nag-aaway na sila. And then until now na it has escalated to a point na meron ng patayan na kasama sa mga binabanggit nila, 'di ba? And yung mga promises were broken kasi ang alam ko, promise kay Sara is to become the defense secretary, pero nilagay siya sa DepEd. Tapos Gloria is supposed to be the Speaker of the House, pero tinanggal siya in favor of Romualdez. Yun. Hindi ko narinig yung mga yan. To be fair, hindi ko narinig yung mga yan. So kumbaga parang they were blindsided with the promises. Kasi parang ang nagsimula yan, si Sara was leading in the presidential race. Parang kaya nga ang taka ko na bakit pumayag na maging vice president ni BBM? Ikaw exactly. Na number one. Parang nauto siya Yun ang tingin ko talaga sa kanya I mean, ito, mas objective na perspective, di ba? Parang failure siguro to recognize ni Sara. Nasa kanila na yung nasa kanila yung Malacanang seat for 6 years. Oo. And then there's another 6 years that she could have led the country whatever way possible na gusto niya. Oo. Tapos biglang ewan ko, ano kayo pang uto yung ginawa? Di ba? Hindi si BBM si Gloria ang sa kanya si Gloria yung si Gloria yung nakabola sa kanya. Kaya bilib ako kay Gloria. Kita mo kumbaga abot kamay niya na yung pagiging presidente napapayag niya si Sara na mag-vice president instead. Here's the thing though, to be fair naman kasi, si Gloria, ask anyone, maybe in the government, na may pagka-intellectualista. Ang sasabihin nila palagi dyan, kung objective sila, si Gloria, nung time niya, maganda economy ng Pilipinas. Pero may kupit. Yun ang sabi nila. This is, we have established the fact na hindi naman ako maka-BBM, hindi ako Sara, I'm more on leaning towards Lenny nung huli election. Pero, objectively speaking, she was leading the country. She was smart. She knows her economics. Ekonomista talaga siya. Kaya, it leads me to believe that someone like her can have the necessary intelligence or EQ, di ba? Para manghikayat ng tao, mang-charm. Kasi in the first place, it's not an easy idea na pumasok siya into a wealthy family like the Arroyos and then become someone who rose up to the presidency. So that gives credence to her capacity para mang-sway as someone in the di ba parang siya sige, balik tayo sa Joe Rogan idea, ba?
dami sinasabi doon sa show Joe Rogan idea na may shadow government. Oo. Pero kasi, in the Philippines, it's not really a shadow government. It's led by the oligarchs and the people who are lobbyists. At itong mga lobbyists na yan, they come in the forms of political and non-political entities. In that way, si Gloria, ang mainstay, ever since naging presidente siya, para siyang ninang sa mga ano eh. Yun yung style niya. Ninang saan? Ninang ng mga politiko. Parang she can get you the connections that you need. Kaya very tricky situation itong si ang presidente at vice presidente natin. Ang press release na ginawa ni Sara about yun, kasi madaming sinisisi siya eh. Hindi sana mangyayari sa'yo yan kung nakinig ka lang sa tatay mo na nagpresidente ka. Diba? Bakit kasi vice president ka, nagpauto ka dyan? Sinesisi siyang ganon. Eh syempre, mayabang siya eh. Parang napipikon siya eh. So, sinagot niya yun. Sabi niya, never daw naman siyang sinabihan ni Digong na mag-presidente. Which is, totoo naman kasi ang sinasabi ni Digong lagi pag inaano siya, ina-advise ko yan, wag na siyang magpolitika kasi masalimuot dito. Pero alam naman si Digong laging double speak yan eh. Diba? Always. Lagi naman siya sinasabi niya, tapos iba yung gagawin. Hindi ako tatakbo, diba? Parang parte yun ng ano niya eh, ng diskarte niya sa how he does politics. So you can't really take his word. Pero itong si Sara, yun ang sinasabi niya na parang choice niya yun na mag vice president instead of president. Ayun. Ito siguro yung ano niya eh. Parang ang dating nito last bid niya to get back the power that she lost. Oo nga eh. Na nasayangan siya eh. Kasi siguro, di ba, nakikita niya yung galawan ngayon. I don't know how they set up things para amicable for both parties. Pero sa galawan ngayon, parang hindi siya masaya kung asan siya. Eh kasi kasi gito eh. Ang tingin kong nangyayari sa kanya, sanay kasi siya na reyna siya ng Davao eh. Silang mga Duterte, wala talagang makagalaw dyan. And nasanay din siya na yung Duterte, nung presidente si Digong, hawak nila lahat ng yung House, hawak yung Congress, Senate, majority nun, hawak nila eh. So, pati yung Supreme Court, madami silang impluwensya dun eh. Diba? So, basically, parang diktador nga si talaga dun. Buti nga, hindi siya ganun ka-diktador pa, kundi talagang natutuloy tayo maging diktador na officially, no? Pero, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Pero, ang punto ko is, sanay si Sara na ganun ang norm na kung anong gawin niya, kung anong sabihin niya, she will never be held accountable. Diba? Ang problema niya ngayon, ginagaya niya yung style ng airpot niya. Diba? Na parang just say everything na papapatay kita, patay niyo yan, walang pakialam. Parang gano'n, parang re-rating ka yan, walang pakialam, diba? Tapos gagaslight niya yung mga tao into thinking na, mali yung intindi niya sa akin eh. Oo. Si Sara, ginagawa niya rin yun na parang, pag pinatay nila ako, may kinausap na ako, papatayin din sila eh. Diba? Parang, Digong style yun eh. Yeah. Ang pinagkaiba ni Sara, si Digong, presidente. Ang ginagawa niya. Siya hindi. Diba? Kung presidente si Sara, magagawa niya rin yun eh. Diba? May immunity siya eh. Oo, diba? So yun ang tingin kong, since nauto siya, wala sa kanya yung kapangyarihan ng presidente, yung immunity na yun. At saka yung kiss-ass ng Kasi may bago silang kikisasan, yung presidente. Mas ano yun eh. Influential din naman ng ang mga Marcos talaga. Diba? Ang nakikita ko dito kasi, ito lang ang pinakadating lang kasi sa akin ito, PR versus PR to for the upcoming elections. Regardless kung sino mang ipatulak para maging presidente ng dalawang partido. Yung parehong pamilya yan, in a sense, meron silang, may kahit hindi nakikita ng lahat ng tao, may PR charm sila eh. Oo. Kasi, tingnan mo, yung mga tao ngayon titingin sa balita, entertained sila eh. Anong gagawin nito next? Ano namang kalokohan mangyayari? Quadcom nangyayari. Biglang nagkakasakit isa-isa. Oo nga, no? Galing mo. Pati nga si Neri nagkasakit yung asawa ni Chito. Pero iba usapan yan. pag nakita mo yung mga tao, biglang,
Masakit ang ulo ko, huwag niya ako tanongin. Tapos papadala na lahat sa veterans. Ay, fun fact, veterans ang pinuntahan ni Gloria nung time may necklace. So, I don't know kung may something sa lugar na yun na kapag may nangyayari sa mga political, hindi naman prisoner parang political personalities in question na may mga controversies. Pag nagkakasakit sila, doon sila pupunta. Doon din kinalong si Erap tsaka si Jinko Nung na-convict sila. Well, to be fair naman, it's the choice of Congress. Doon para dalhin. Kasi sila yung gumagamit sa mga... Pero speaking of that, may kilala ka bang ordinaryong mamayan na nagkasakit sa kulungan na veterans na hospital arrest? Diba? O yun ang term dati hospital arrest dun sa Veterans Memorial. Wala. Pang politiko lang yun no? Exactly, yun nga Sobrang isipin mo lahat sila, kahit nga sa mismong, ito medyo malayo na. Pero kahit mismo alis ko, isipin mo, ordinaryong pamamayan yan, aktivista yan, or whatever, nagsalita ng ganyan, may kaso, kulong ka agad, walang tanong sila, saan sila papadala? I mean, this is regardless of talking kung ano man yung partido mo or whatever. Iniisip lang natin, diba kung tayo, kung sino man sa atin magsalita, pag ako pinatay nyo, mamatay si ganito, si ganyan. Kaso na kaagad yun. At saka, pero maling-mali yung diskarte ni Sarah dun di ba? Kasi, kasi sabi niya, feeling niya kasi, parang one step ahead siya, na parang napaka-brilliant nung sinabi niya na parang hindi mo ko pwedeng kasuhan kasi mayroong condition kailangan mamatay muna ako bago mangyari yung pagpatay sa kanila. So hangga't hindi ako namamatay, di ba parang kayo, parang hindi mo alam ang gagawin. Pero ang ginawa niya doon, i-reveal niya yung intention niya na gusto patayin yung di ba? Pero one thing is for sure. Sige, pagtalunan nyo kung ano yung legalities doon sa condition na yun. Pero one thing is for sure, meron siyang intention na patayin yung At may nakahanda na. Oo, di ba? Very clear. Gusto niyang patayin. Clear cut, very clear cut. So, doon siya pwedeng tirahin nung mga kalaban niya. Pero ito, tanong kita, what if hindi ko alam. Ako, convinced naman ako pero ikaw ba convinced na totoo yung nangyayari sa away nila? Ewan ko Hindi ko matansa It can be a charade. Kasi people will do anything for attention. And di ba nga, sa mga PR practitioners, any publicity is good publicity, be it bad or no. Diba? The other things for sure, they have everyone else strapped around their fingers when it comes to the news that comes out. Kaya nga, interesting rin na, yun nga, ang counterpoint natin dyan, isipin mo parang may semblance of being close to the truth yung nangyayari sa Quadcom when it comes to, let's go, tungkol sa drugs, tungkol sa offshore gaming, na mga pogos. Biglang pinasukan ng ganito na, nung pinag-usapan nito tungkol sa DepEd, kung ano-ano na pinag-usapan nila, di ba? Parang, kung ikaw, malinaw yung utak mo, sasabihin mo, this is a distraction of the current issues that are truly faced, which are one, yung problema ng POGOs, and two, yung problema ng OBP na hindi sinasabi saan napunta yung funds nila. Kasi kung sinagot lang ng diretso, wala namang tanong-tanong. Kasi hindi ko alam. Maari ngang wala naman silang ginawang Kasi ang po kasi din sa 125 million na yun, magkano ba yun? Basta yung naubos within 11 days. Kasi yung fund na yun, nilabas nila 11 days before the year ends. Before the year end, kailangan ma-liquidate yung Diba? Diba? Sa gobyerno, nagtrabaho ko sa gobyerno, diba? So, kailangan ma-liquidate yun before the year ends. So, no choice sila. Kailangan ubusin nila within 11 days. Diba? So, maaring legit naman talaga yun Pero ayaw nilang sagutin. Diba? Kung wala gusto kong gamitin palagi yung sasabi nung tatay niya nung war on drugs. Kung wala kayo tinatago, bakit makakarap? Oo nga, binabalik ko lang naman yung salita. Feeling ko meron lang din siyang meron siyang parang yung angas na parang putang ina mo, bakit mo ako tinatanong na hayop ka, di ba? Hindi ako answerable sa iyo. Oo, di ba? Ba't ako yung tinatanong? Dapat kayo sumasagot sa akin. Oo, di ba? Pero hindi naman siguro siya hopefully hindi siya ganun. Pero by the looks ng the way she's acting, parang
parang posible di ba? Parang ganun lang talaga ugali niya Pero kasi, very calculated move siya. Kasi, the way she speaks, di ba? Mula nung ang tatapang ng salita niya. Tapos before the issue happened, napapansin ko kung paano siya magsalita. Alam mo yung malambing na Bisaya na ganun yung tono niya. Tapos biglang nag-switch siya, nag-code switch siya pagdating Actually, pag gusto niya maging malambing talaga siya Di ba? Sabi nga ng isang co-host ko doon sa Sausawan Podcast, si Chris, pag naiintindihan niya na nalalambingan siya kasi wala, parang wala siya masyadong pake. Hindi siya galit kay Sarah, hindi niya gusto sa Sarah, wala lang. Parang nagigets niya na kaya niyang ilagay yung sarili niya sa mamamayan na pwedeng maging fanatic ni Sarah. Diba? Kasi malambing siyang magsalita Tapos parang minsan maganda siya. Parang hindi ko naiisip na maganda siya Diba? Objective. Diba? Ako kasi hindi ko sasabihin pangit si Sarah. Unless pag nagwa-war mode siya, diba? Wala namang attractive na babae pag ganun Diba? Maaaring maganda ka pa rin pero hindi ka attractive kasi nagwawala ka Diba? Pag kahit sinong magandang babae dyan, pag nagwawala, hindi ka attractive If you ask me, di ba? Kasi nakaka-turn off yun, nagwawala ka Ewan ko, siya talagang projection siya, a lot of projections. So, I don't know what game they're playing right now. Pero, ang sigurado, pinukuha nila yung attention ng tao. Eto, how would you react if after all this, biglang in the future, magsasanib puwersa ulit yung dalawa? Alam na natin yan. Wala na, no permanent friends and enemies in politics. Pero, kasi itong problema rin kasi dito, itong kay BBM naman, nahihinaan ako sa kanya Unang-una, doon pa lang sa mga unang birada sa kanya, meron akong ginawang content nun di ba, sabi, yung unang birada niya na matindi, na parang gusto niya pumuntan si BBM dahil merong doon sa graduation, di ba? Tapos hinihingi yung relo niya. Tayo naggago rin naman kasi itong kadete na to. Magkano mga relos ni BBM? Ba't naman niya bibigay yun? Diba? Anyway, so dahil doon, gusto niya pumutan ni VP Sara. Tapos later on, at the same press con, sabi niya, uhukayin niya raw yung bangkay ni Senior. Tapos itatapon sa West Philippine Sea. 'Di ba? Wala. Pero kita mo si presidente presidente ka. Tapos sasabihin 'yon ng somebody much less the vice president, 'di ba? Your second in command supposedly. Tapos 'yun ang sasabihin niya, tapos wala kang sasabihin. Ang nagsalita para sa Marcos si Sandro Marcos 'Di ba? Nagsalita, nagdala siya ng statement. Para sa akin napaka-weak na move ni ni BBM. Tingin mo si Marcos Senior, papabayaan niyang si BBM ang magsalita para sa kanya? Hindi. 'Di ba? Tingin mo si Duterte, tatahimik 'yon? 'Di ba? Wala. Hindi siya sasagutin niya. Dapat sinagot niya 'yon. Kasi siya ikaw yung patriarch Di ba? Ikaw yung patriarch na kahit hindi na sabihin, huwag mo na sabihin political family huwag mo sabihin presidente ka ng bansa. Just family ka lang, di ba? So, binastos yung buong pamilya mo, yung the most respected or revered figure in your family. And sa buong Ilocos, di ba? Madami pa rin talagang mga loyalista sa Ilocos babastusin lang ng gano'n, tapos wala kang sasabihin. Di ba? Whether you like the Marcoses or not, dapat meron siya sabihin wala. Di ba? Tapos si Sandro Marcos is not exactly an intimidating guy as well. Yeah. Parang siyang tatay. Parang puro chill-chill lang alam niya. Oo nga no? Yun pero tingin ko, dahil doon, naging chill yung mga Marcos dahil kaya hindi ako masyadong hindi ako takot sa mga Marcos kasi masyadong chill si BBM di ba?
Oo. Ano araw yan di ba? May sinulat, according to Ambeto Campo. May sinulat yung matandang Marcos na parang later na he fears for Junior na dahil ang utak niya ay wala sa politika. Ang utak niya ay parang nasa good time. Ano yan verified yan, certified din na galing sa matandang Marcos na sinulat. And he's thinking na yung kapatid niya, si Amy, na as you can see naman, is more politically inclined than as the intelligence. Bakit hindi si Amy yung tingin ko, actually, mas nakakatakot si Amy. Hindi, yun na nga nakikita mo yung moves niya di ba? Bumisita pa siya dun sa staff ni Sarah nitong huli. Ang weird nun. Kasi nga, again, I'm telling you, ang galawan ni Amy ay katulad ng kay Gloria. Meron kang may mga lobbyists ka, may shadow people ka na gumagalaw sa likuran. And she may take the spotlight. Pero grabe ang ang kapal ng mukha mo to, haharapin mo yung pamilya mo. At saka haharapin mo yung pamilya ni Sarah. Di ba? Ibang klaseng, di ba? It takes a different kind of person to be able to gather that, ano bang tawag doon? Ewan ko, hindi. Ano siya parang, hindi tawag tayo sa Tagalog yun, namamangka sa dalawang ilog. Oo. Ibang... To be that blatant, no? Ewan ko ako. Sige, pwede sabihin blatant, pero yung kapal ng mukha Oo nga Iba yun At saka parang, saka pati ba rin dapat lobo kung gagawin yun, di ba? Unless nag-aaway sila dun sa pamilya niya, di ba? Parang, you can only surmise. Di ba? Pero kasi, di ba, ewan ko babalik ako dun sa kasabihan na absolute power corrupts absolutely. And if you're in the Philippines, halos na lahat ng ibang taong may hirap pag ikaw ay nasa politiko, meron kong mapangyarihan, meron kong pera. Talagang kahabulan. Grabe, no? Pero, dito kasi sa... Actually, madaming mga place na na mangyayari dito. Kumbaga parang magtataka na lang how we got to this place na parang you have a psychopathic vice president na regularly nagme-meltdown na violent na kumbaga wala siyang takot i-reveal yung mga violent tendencies niya. No? Ano siya it's a country who enables narcissists in a sense na basta ito idol ko, ito padron ko, ito yung nagbibigay sa akin kapag dating ng eleksyon ng kung anumang abulay o whatever, pamigay, whatever you call it. Sila yung susundan at susundan basta andyan yung palakasan, hindi mawala yung ganyang figure. Kaya Just to they heard Kaya kailangan matuto yung mga yan yung lagi ko sinasabi. If we remain personality based sa politics natin, ganyan mangyayari. Kailangan maging ideological mag-isip ang mga Pilipino. Kasi paano magagawin yun? Education, which is something na we failed at in the past 3 administrations. Hindi, ang problema kasi, even the teachers are not ideological thinkers. At least most, di ba? Yun nga. It's still, for me, what's clear to me is that when you teach the teachers, you teach the children as well. So, kailangan kailangan from top down. Yung problema, yung mga nasa taas, comfortable sila na hindi gawing mangmang pa rin yung masa. Kaya, ganun pa rin. Di ba, yung sinasabi nila ngayon, yung policy is downstream from culture. Sa Western countries kasi, mas defined kung ano yung culture nila pagdating sa politics. Sa atin kasi hindi pa defined masyado. Masyadong vague. Diba? Masyadong, parang madaling i-generalize na, sabi mo, bobo ba talaga mga Pilipino? Parang, hindi naman, di ba? Pero parang, madami magsasabi na ang bobo ng mga Pilipino. Bobo choices. Di ba? Pero, pag sasabihin mo na, actually, hirap, di ba? Hirap niyang, ilatag kung ano yung philosophy ng mga Pilipino. And also, yung mga philosophy naman, I don't think pwede rin natin i-apply yung right-wing and left-wing politics ng Western dito. Kasi Western yun Iba yung kultura natin di ba?
parang hindi mo basta-basta may i-incorporate yun. Kailangan ng different approach. Pinakamalapit na nga, to be honest, I think at one point, pwedeng gumaan yung parliamentary approach dito. So, mahirap eh. Pag ginawang parliament naman, problema. Magkakanya-kanya ng region yung mga tao, kawawa yung mga tao, kung sino nang lubog, lalo pa manlulubog. Oo nga eh. Pero I think we're seeing the worst of the presidential system right now. Diba? You get crazy president, vice president, diba? We already had a crazy president. Diba? Diba? Tingin ko, kung parliamentary ba yung Pilipinas, mangyayari ba si Digong? Possible pa rin eh. Diba? It's a culture thing eh. Diba? We'll go back to the idea that Filipinos, regardless if they're smart or not, can't move forward from personality. Oo nga. Yun talaga yung yun yung magiging basehan mo eh. Hindi siya kung mangyayari mga ganyan eh. Kung ano I mean, sa totoo lang, in the realm of possibilities. Pero tingin ko may mga may mga checks and balances ang parliamentary system na parang pag pwede kang oust nung mga nandun sa elected na parliamentary na members ng parliament. Diba? Pag hindi ka gusto. AC3911 white car. Kasi ito na yung I think sa ibang bansa na may parliamentary system, nangyari na yun eh. Na, hindi ko lang maalala ko anong bansa. Tapos, I think sa UK, parang hindi nila trip yung ginawa niya. Ganun yata ginawa kaya na dati. Before kay yung kasabayan ni George Bush dati na Prime Minister. Nalimutan ko ang pangalan. One of the the most popular world leaders in his day. Nalimutan ko bigla. Basta yun. Oo. Pero malayo-layo pa ang 2020. Yeah, marami pa pwede mangyari. So yun yung kailangan nating amtabayanan at tignan natin kung peke lang ba to. Oo nga eh. Pero nakakatawa siguro pag biglang magbabati. Anong mukhang niyaharap nila. Pero galing din ni BBM eh. Kasi nagtiyanong siya, have you closed your, something like that, your door? Kumbaga parang, yun naman ba si Sarah? Parang, dahil sa mga pinagsasabi niya recently, ang sagot lang ni BBM, never say never. Diba? Ano yan? Kaya hindi ba pwede mong sabihin na maswabi siya or he's following the script. Ano siya? Diba? Following the script siya. Very, very, very PR trained ang mga Marcoses. Kaya may mga kwento dyan na from, nagpa-prod rin kasi ako TV prod. No. So, yung mga tao sa TV prod, ang kwento-kwento nila dyan, kapatid nila si Irene. No. So, fashion shoot na high-end, mga Philippine Tatler. Ganyan levels. Pagkatapos nun, pag magla-lunch sila, kakain yun kasama ng crew, hindi kasama ng mga VIP na bisita, kasama ng crew, kasama ng prod, kakain na nakakamay, nakataas yung paan. Si Irene? Oo. So, ibig sabihin, meron silang knack for getting, may charm sila sa masa, na pwede nilang, kahit, di ba? Oo. Tingnan mo, si Junior o si Sandro di marunong mag-Ilocano ng dire-diretso. Pero kaya man nilang mawu yung tao. PR trained sila since day one. Pero si BBM hindi siya hindi siya parang he doesn't even try na mamigay ng mga plastic. Yung kasama niya nga, di ba, hawakan lang yung checking malaki eh. Ayun eh. Binitawan eh, no? So, I'm way above this. Di ba? Binitawan. May ganun silang may ere silang gano'n. Yung dalawa, si Irene at saka si Amy merong galawang trapo eh. Di ba? Itong isa kasi parang feeling ko wala talaga. Sir Jed, set up daw, tech set up soba. Soba? Uh-huh. Sige. Wrap up Wrap up tayo. Salamat, Lester. Tuloy natin to next time. Sige. Sige. Punta na rin ako, Eli. Sige.